file ng reso. Actually, we filed 9 bills. Magaganda yung bills, pero syempre, ang pipick upin talaga ng media. Yung reso, I'll explain to you guys tomorrow. I'll take time to explain. But I really truly believe in my heart, it's a win-win for the country, for whatever side you are politically. Yung house arrest or embassy arrest, doon naman yun sa Netherlands, so win din yun para sa korte. Pero syempre yung number one natin is yung health ni President Duterte. Remember, he is innocent until proven guilty. So napaka-importante nung kanyang mental, emotional, and physical well-being. Filda, yes, dapat makauwi. So tatlo po yan, di ba? Yung conditional release niya. Kung makukuha naman, no problem. Kaya lang nga, marami na nag-object. Tapos, medyo nakikita ko kasi yung politika ng human rights sa Europe. I'm not saying mapolitika ang human rights. I'm saying iba ang takbo doon. And parang napakalaking price para sa kanila sa ICC na para bitawan ang kaso na to, even if marami sa atin ay tingin wala silang jurisdiction. Ang problema, 6 to 7 years yung kaso, may edad na siya, at laki ng epekto sa health ng isang tao pag malungkot. Especially pag ganyang age, nung may sakit dad ko, voluntary pa yon na pumunta sa US. Pero yung lungkot niya na malayo sa ibang pamilya, malayo sa bansa niya, malayo sa mga barkada niya, it takes its toll. So that's why when we drafted the resolution, pinagpuyatan yan ng ilan staff natin, lawyers natin. So I really thank all of them. Sinabi ko lang pag-pray nila, tamang-tama, hindi sila umuwi. Nung sinabi kong umuwi na sila, I think that was like 9-10 o'clock. Kasi may ka-meeting din ako. So, tinapos nila. It came out very well. And it's really a balanced. If you have a chance, basahin nyo yung buong resolution. It's really balanced. At alam nyo po, pagka ang dating Pangulo ay na house arrest or na embassy arrest, it won't settle all the issues, but magkakaroon naman tayo ng sense of, how do I put it, security, stability, sense na at least may naayos na one part, which is his health and safety, di ba? Chantal San Jose, good evening. Larry Tabulado, watching from NC. Yan. Fort de Quiros Castillo. Yan. Fort, everyone's welcome here. But alam mo, Fort, I don't know seryoso to na even sa pinakakaaway na kaaway ko, and even nung hindi ako ganun ka-spiritual, wala sa ko talaga, sa utak or puso na to wish masama sa kalaban. So even sa mga kapwa kong nagmamahal kay President Duterte, don't wish evil sa kalaban or bad health or ganyan. I mean, na kay Lord yung vengeance siya naman nakakaalam nung lahat na kay Lord yung justice. Basta doon tayo sa tama. Of course, yung government actions were all, we all should comment, criticize, etc. But yung may physical na mangyari sa ibang tao, magkasakit, etc. Try natin talaga alisin sa ating utak, vocabulary, sa ating puso, kasi yan, di ba yung di ba? Kasi we can't help it, emotional. So magkakasagutan talaga tayo, di ba? So guys, babalik ako sa values, di ba? Values. Lahat tayo binavalue natin relationship sa Panginoon, at wala pa akong nakikitang religion na tinuturo na wag tayong magmahalan, di ba? I'm talking about yung at least yung mga religion na na pinipresent sa atin ng mundong ito. Of course, you know what I believe in, di ba? But yun nga ang sinasabi ko, na anyone or anything that teaches us na gumawa ng masama, medyo mabigat yon kasi iba pupuntahan nun. Ivy Marie Dubria Bayog, good evening din sa iyo.
maybe I can pray. Ano sabi niya? For all due respect, sorry. Jonathan, legitimate naman na pagtingin nating guilty ang isang tao, legitimate naman na parang we pray, we feel na sana they face justice at if we think we're guilty, sana matulan, but kasi yung humanitarian side or yung that's why yung pag sinabi sa Bible, etc., 'di ba? Yung unless of course death penalty na guilty na, 'di ba? Then but ang sinasabi ko yung pagka for example sa akin binibisita ko po yung mga nakakulong sa Taguig City Jail, sa Metro Manila Integrated Jail, sa high security sa Camp Bagundiwa. I try once a year, I should do it more. And I don't believe na even if mahatulan guilty doon sa Bilibid naman sa Muntinlupa, that they should suffer. So holding someone accountable sa ginawa and giving them the punishment is different from yung mag-suffer sila in a way that is inhumane, di ba? So kung makikita mo sa jails sa mga first world countries, yung pagkain, yung exercise time, yung entertainment time, mga tibing malalaki, at saka gamot pag may sakit, di ba? So I in the same manner na sinasabi ko, respetuhan. But anyway guys, punta na lang ako diyan sa topic na yan tomorrow pagka nagka-time ko. Hindi, the-tape din namin ni Kuya Boy, di ba? Kasi nga, dito sa CIA 365, we talk about yung pang everyday natin and value. So baka yun na lang message ko tonight, di ba? Let's always focus on our relationship kay God at relationship natin sa iba. And siguro I'll end dun sa sinabi sa Bible na sabi sa Bible, kung follower of Christ ka, and I'll address myself to followers of Christ kasi marami tayong kapatid from different religions dito. Sabi na kung ang mamahalin mo lang ay mga mahal mo sa buhay, anong kaibahan natin sa evil people? Siguro ayaw naman natin sabihin evil tayo unless evil talaga tayo at gusto natin maging evil. So kasi kahit ng evil people, tingin nila mabuti sila di ba? So ang point ko po, so that's why minsan nagbiro ako sa isang Christian gathering na sabi ko, kung isa ako sa mga public servants na gusto nyo, then I know you're praising God now. Pero kung ako ay isang hindi nyo gusto, for whatever reason, then i-praise nyo pa rin si Lord kasi tinuturuan kayo ni Lord ng patience. Tinuturuan kayo ni Lord na ipag-pray ako at pag-pray yung sarili nyo kasi magsasalita ako sa harap ninyo. Di ba? So whatever it is guys, we have to be able to talk to each other about many issues, even the most sensitive and emotional issues. Kasi kung hindi, we will not be able to build the nation, di ba? Remember, the nation starts with the individual, the family, then small communities, churches, homeowners associations, magkakapitbahay, mga clubs, mga basketball club, yung mga nagzuzumba, ang barangay natin, municipality, province. So, ang daling magsabing national pride, magkaisa. Kaya minsan nga, pag may kalaban, di ba? Madaling magkaisa. Pero pag nawala yung kalaban, tayo-tayo nag-aaway. Kasi nga, yun yung, ano sabi ni Polly Lavares? Your core values define your personality. Yon. So, let's use etong Facebook page ko and etong CIA 365 na mapag-isipan natin yung ating core values. And yun, kung gustong-gusto mo yung isang politician, public servant like si President Duterte, this is a good venue to talk about some issues. Kung ayaw na ayaw mo sa kanya, it's a good venue then na how we can discuss, pero we respect each other. Nal, long time no see. Kamusta mga taga-Pateros? Hope to see you guys more often. Anthony ko, wala ka bang pakialam dun sa pinapatay ni Digong? Anthony, dun kasi tayo nagkakaiba minsan ng paniniwala dun sa mga pro-Duterte at hindi, di ba? Ang iniisip ng ibang mga anti-Duterte na ang mga pro-Duterte believe in cold-blooded murder.
Hindi po. Naniniwala po kami, especially nung time ni PRRD, that you have to be tough on crime. And naniniwala kami na maraming police, piskal, law enforcers na give up dahil sa sobrang powerful ng mga drug lords. So, sinasabi nga na pagka endangered yung life mo all around the world, pwedeng lumaban. And the language is different. So, I won't go through all of it, di ba? But ibig sabihin, I want to communicate to you, Anthony, yung mga pro Duterte, hindi sinasabing okay pumatay. At hindi sinasabi porke kriminal ay patayin. Ang sinasabi, pag kriminal ka at papatayin mo yung police can fight back. Ang sinasabi that there are certain types of drugs na talagang nasisira yung ulo mo, kaya nagiging part yung violence and everything, di ba? So, mahabang usapan. I'm just Delphine Jimenez, God bless you. Sana nga magkita-kita yung buong tropa. Tama ka naman, Delphine, multitasking. Yun lang kasi pag emotional yung issue, babalik at babalik tayo doon. Tapos minsan kasi pinuputol-putol din yung sinasabi ng mga tao. Katulad ngayon, pag tatanong kami ni media, pwede ba to o hindi pwede? Pag sumagot kami, maraming oo at maraming hindi, maraming magagalit. But actually, ang tanong kasi pwede. Ang tanong, hindi ko ano stand namin. And this, katulad ako, abogado ako eh. So pag tinanong mo, pwede bang motion for dismiss? Ibibigay ko opinion ko. Pag tinanong nyo, pwede bang questionin yung jurisdiction ng court? Ibibigay ko yung opinion ko ayon sa pinag-aralan ko, sa experience ko at sabihin ng staff. Hindi ko sinasabing yun ang dapat naming gawin. Diba? So anyway guys, it's been a good discussion but yun. In the end, dapat matulog tayo mahimbing na maganda relationship sa Panginoon at maganda relationship sa pamilya. At alam niyo namang sa bahay, si Lani, pilit na inihintay ako bago matulog. Nauna na siya mga an hour and a half ago. So nag-badminton kami pero mas late ako dumating di ba? So Polly, thanks again for that reminder guys. So core values define our personality. So kahit anong galit natin sa iba, kahit anong lakas ng ating paniniwala sa pro and tingnan din natin yung ating heart, no? And walang mawawala to look in the mirror, walang mawawala to ask God, God, tama ba yung stand ko? Diba? Alam mo, I can speak as a husband. Sometimes, galit na inisip ko, mali talaga sila. Bakit ganon? But then when I go into prayer, I wanted to say deep into prayer, pero iba-iba kasi yung deepness ng prayer, no? And I'm not talking about yung parang 1 hour ka nagpre-pray, basta yung talagang binitawan mo yung heart mo na, Lord, siya ba talaga mali? Makikita mo rin mali mo Makikita mo rin na pwede din mag-cool down and everything. So, yun po ang problema. Yung politika can really get things done, but it can also divide all of us, di ba? So, kaya nga yung sinasabi ko sa resolution na to, yung physical well-being muna niya, di ba? Hindi tama yung sabihin dapat mamatay na, tapos pag sinabing hindi tama, bakit yung mga tamang mamatay, 'di ba? Panoorin niyo ulit lahat ng interviews ko before. I always say that every life is valuable, every life is sacred. Pero kung gagamitin mo yung life mo pumatay sa iba, meron pong gagamitin mo sa crime at sa drugs para pumatay ng iba, ha? So kung gagamitin mo sa drugs pero hindi ka pumapatay ng iba, pasok ka sa rehab, 'di ba? So, anyway, hindi ako pa ulit-ulit na dyan. But thank you for the opportunity na, nagkakasama-sama tayo every night. No? Siguro prayer na lang for all of us, okay? So, Lord Father God, we just come before you. Teach us, Lord God, na to totally surrender to you. Hindi lang ngayon, but every day. Paggising po namin to surrender to you. All we are, all we have. To learn, to be led by the Lord Holy Spirit, how to seek your kingdom, how to seek your righteousness, how to know our King better, how to, paano mabuhay sa aming kapitbahay, sa aming kamag-anak, sa aming co-workers, paano hindi mandaya, paano po na ang Pilipinas is ma-build natin as a nation. So sa bawat isang may problema, isa sa amin ay solusyon, gamitin mo kami for that. We ask this in Jesus' name. Amen. And guys, ulit, yung mga kapatid natin from different religions, thank you for joining us. Pasensya na kung so how do I say it? Pasintabi, hindi pasensya na kasi syempre we're all believers in what we build in, but
nagpapasintabi tayo, kasi sometimes yung topic o kaya yung prayer is not necessarily yung paniniwala din nyo. Pero yung loving God and loving others, I think nagkakaisa naman tayo dyan lahat.